mo yung 1 minus Yeah. lambda. Tanggalin na po yan, no? Okay po. Ang decision variable nyo rito, yung ano, di ba? X sub Yung ij. x sub ij. Okay. Okay na. Ano ba kailangan dito i-prove? Di ba kailangan lang dito i-prove convexity, di ba? Convex yung constraint. Opo, pati po yung objective function. Hindi, yung objective function is ano yan, no? Convex yan. No? Sige. Ano ba naging convex yan? Itong sa G, convex ito, since this is an inner product eh. Or dot product, no? Dot product lang yan eh, ng Cij tsaka Xij. Okay? So siguro magiging problema lang dito, itong f of x. Tingnan muna natin. Ito muna. Kasi proof nyo ng convexity. Ano yung definition nyo ng affine function? Meron bang affine function? Affine means ganito, no? Ganito yung tsura nun eh. Yung mga inner product, no? Ng x, u, plus b. Yun yung affine, di ba? Ito yung mga affine function natin. Pag ganito pala, alam niyo to, no? Itong notation na ito. This is dot product ng vector x doon sa u. Tama? Ganito ba notation nyo sa inner product? Okay, so parang ito yung b, ito yung dot product eh. Dot product lang kasi ito ng dalawang vector. Opo. Ang problema ko lang, kapag convex ba ang f, pag in-square mo ba siya convex, meron bang ganung result? Kasi ito yung f nyo eh, no? Ito yung ano nyo, yung function nyo. Convex to. Pero pag in-square ba natin, convex ba siya? May ganun ba? Parang wala akong alam na ganun. Wait lang ha. Yeah. Parang wala akong alam na ganun eh, no? Kaya yung gagawin natin dito. Alam ko na, gets ko na siya. Ito na lang ang i-prove nyo. Hanapin nyo tong theorem na ito. Ito, no? Let tayo ng t from Rn to R be a linear transformation. Ayan. Katulad din ito eh. This is a linear transformation. Okay? Na kung saan ang input mo vector, as ang output mo number. Nagets nyo? Input mo vector, as Rm, no? Gawin ko Rm na lang, no? Tapos sa output mo number. Show that, ito yung kailangan nyong i-prove. Show that etong function na ito, lalagyan mo ng 1 up, no? So, lagyan mo ng absolute value ng t of x minus e sub I, no? Yung e sub I, gagawin ko na lang mo ng y, pansamantala.
Kasi arbitrary naman ito eh. Is convex. Convex ito, ano pa, differentiable. Ano pa, proper and proper. Okay? Pag sinabing proper, importante kasi yan eh, sa convex optimization. Sinabi natin proper function. Ano yan? Hindi siya infinity or negative infinity. Wait lang, ha? Ayan, proper convex function na lang. So, ano siya, no? Hindi niya kinukuha, never takes negative infinity or hindi rin siya positive infinity. Obviously, di naman siya infinity tsaka negative infinity kasi finite naman yung values ito eh. Okay, so proper siya, obvious yan. Differentiable siya. Pag sinabi mo differentiable, may derivative ito. Okay? May derivative yan. And then, convex siya. Yun yung galangan yung gawin. No, kailangan yung gawin. Okay? Ano pa? Okay. Pagka nagawa nyo kasi to, actually ito na rin yan. Ito na rin yan, no? Ito na rin siya. Ito na rin siya. Tapos, siyempre, pag pinag-add mo yung mga convex functions, sa summation mo yun, di ba? Pag pinag-add mo yung mga convex function, convex yun. Yun alam ko merong ganon. Ang hindi kasi ako sigurado, actually wala akong alam na ganitong rules, no? Na kapag convex ito, pag in-square ko siya convex, wala tayong ganyan, ha? Alam ko, hindi yan nag-hold in general. Okay? So, pero, dahil ganito ang itsura ng function nyo, gagamitin nyo ito. Ito yung ipaprove nyo. I-prove nyo muna to. Kapag na-prove nyo to, magka-follow na yung convex ito. Okay? Ito naman, yung proof ng pagiging meron bang ganitong result? Saan nyo nakuha to? Kasi kung meron na pala nito, no need na to prove this. Saan nyo nakuha tong proposition na ito? Ito yung in-apply nyo eh. Ayun, sabi, we now apply a result from convex analysis. Ayan. Ito yung proof. Since R is affine, it can be written. Ito yun. Ito nga yan, yung sinasabi ko kanina na that product ng A tsaka U plus B. Ito yun eh. That product yan eh. Then, meron nga ganitong proof. Hindi na pala kailangan i-prove, sorry. Meron na pala nito. So, no need na to prove this, no? Tanggalin nyo, kalimutan nyo na. Meron na pala sa convex analysis, no? Na kapag affine pala si R, then yung composition niya, in-square mo, is convex. Yeah. So, yun na lang yung argument nyo. No? Sabihin nyo lang, wag nyo na itong yan, no? Masyadong mahaba ito eh. Sabihin nyo na lang ganito. Affine to eh. This is an affine function, di ba? E di pag in-square mo siya, convex. Mag-multiply ka ng constant, convex. Ito na yun. Kaya convex ito. Tapos iti-take mo yung sum, multiply ka ng p sub I, positive naman si p sub I, convex pa rin yun. Tapos take mo yung sum, ang sum ng mga convex ay convex, or for convex function to. So okay na ito. Okay po, sir. Ayusin na lang po yung ano. Yung kakasulat. Yun pa rin. Tapos ito naman, this is an affine. So affine function yan, anong ginawa nyo dito? Ay, di, no need na. This is an affine function eh. Affine function to. Affine function niya kasi dot product ito, sum ito ng mga dot product. Dot product yan ng mga vector C, I, J, mga ganun. Tapos mga X mo. Yan lang. Actually, yan lang yun eh, plus 0. Di ba? As kukunin mo yung sum ng mga yun. Ito lang din yun, di ba? So, no need na ito. Pag na ganyan. Ay, no? So, the function is not only convex but also affine. Yung pinrove nyo pa na affine siya. Actually, affine na ito. Ganitong itsura, affine na siya. Kapag affine ang function mo, convex na yun. There's no need para gawin pa itong mga to.
So, sir, yung ilalagay lang sa pag sinulat, diretso na lang. I-state na Oo, lang na sabihin nyo, affine G is an affine function. Therefore, it is convex. convex. Okay po. Ah, okay. Convexity ng constraint natin. Ano bang ginagawa niya rito? Oh, ito yun, di ba? Ang haba ng ginawa nyo. Ano yan? Huwag na kayo magganito. Sabihin nyo na lang, yung mga constraint niyo ay, yung constraint natin is an intersection of an affine sets. Kasi ito, mga affine sets tong mga to. Affine sets yan eh. Affine set din ito. May gusto mong kunin mo yung intersection ng mga yan. So, pag pinag-intersect mo yung mga affine sets pa rin yun. And therefore, convex, close and convex na yun. Close naman sila, bakit sila close? Kasi, sabihin nyo lang ganito. Sa proof, kahit wag na yung masyadong ma-equations, sabihin nyo lang, the, the constraints, no, of the optimization problems are intersection of close and affine sets. Therefore, the constraint is a close and convex, no, sets. Okay? Ayan. Clear tayo doon. Nag-guess yung sasabihin, ito na actually, ito yung sinasabi nyo, no? Yung sa dulo The po. intersection of finite number of convex sets is convex. So, sa conclusion, yung convex, yung constraint ninyo, pero syempre, lalagay nyo sa literature nyo to. Lalagay nyo sa literature nyo, no? So, nasa literature yan. Kasi yung ginawa ninyo, nag-guess ko yung ginawa ninyo. Nag-guess ko yung ginawa ninyo. Ginawa ninyo, yung bawat constraint, pinrove nyo na affine. Tama ako, di ba? Yes po. Hindi na siya kailangan gawin. Kasi ano na siya eh, tawag dito, known results naman ito. Pag mga inequality, mga ganyang inequality, tapos linear lang naman yan, alam na namin na affine yan. Maliwanag ba tayo doon? Okay po. Sir, ano po ulit yung lalagay sa literature? Yung Ito, kasi ito yung pinakaginamit nyo, di ba? Ito. yung feasible. Oo. Kapag meron kang mga convex na non-empty and close, ang intersection ng mga yan ay convex pa rin. Okay, tsaka close. Okay? Clear ba tayo doon? Yes po, sir. Okay. So yung f of x, yun yung medyo madugo. May ginamit kayong result sa convex analysis nung kapag affine ng isang set, ay isang function, in-score mo siya, nagiging convex siya. Okay yun. Gamitin nyo na siya, huwag nyo nang i-prove na ano. Kaya actually, pinaprove ako sa inyo, which is approve na pala siya, no? Ito na pala siya. Pinakita na pala yan sa convex analysis. Ito. Okay? So, gagamitin nyo yan to prove that f is x. Kasi g of x na lang, i-state nyo na lang na si g is an affine function, therefore siya ay convex. Tapos yung constraint, sabihin nyo lang na each constraint are affine and closed sets. Therefore, yung constraint natin is an intersection of affine and closed sets, and therefore, this is convex. Guess nyo? Yes po, sir. Okay. Actually, ang magiging problema nyo lang, sabi ko nga sa inyo, hindi problema ang convexity at saka yung pagiging close. Ang magiging problema talaga nyo dyan ay dapat hindi siya empty. Siyempre, alamin nyo, kailan siya hindi empty. Okay, mga condition na yon. Okay, ito yung constraint natin, di ba? Anong mga condition para hindi ito mag-empty itong mga to? Baka kasi mamaya empty yan eh. Paano kaya? So parang aalamin mo, ano yung mga parameter dapat na ito para garantiya ka na may sagot. Yun sana eh, no? Yun sana yung pinakamahirap dyan.
Okay? Tignan natin, no? Kunyari, sum muna ng j is equal to 1, no? Ng aij, x sub ij. This is in greater than, no? Or equal to rij, no? Ri. Sa madaling salita, okay? Ganito siya, no? Ganyan siya, no? Tapos, meron ka rin ganito. Tapos, meron ka rin ganito. Ay, mali. Inner product, ah. Ako nga pala, medyo sanay kasi ako na ganito yung dot product ko eh. Kaya sa math kasi ganito ang product, ang dot product. L ito, no? Ang L ko dito, no, is L1, L2 hanggang LM. AI. O yan. Kailan kaya ito kailan kaya ito may intersection? From this, no? Yan tayo mahirapan, no? Ano kaya, parang mag-solve ka ng x sub i, no? Kunin mo yung intersection. Parang kang mag-solve ng inequality. Ano ba nag-solve ng inequality? Para ka nag-solve ng inequality. System of inequality dyan. Ayun yung, pagka meron tong solution, alamin mo ano yung mga value dapat ng AI, CI, tsaka L. So that ito ay may solution. Itong system of inequality na ito ay may solution. Yung value, sir, numerical value. Ano siya? Pwede siyang sets. Okay. Set of value ng mga AI, CI, tsaka L. Kailangan mo malaman yun kasi gusto mo dapat non-empty eh. Okay? So, tignan ko na lang no, kung anong magagawa ko. Ito lang naman yung mahirap eh. Pero so far, dun muna kayo mag-focus sa pinagpagawa ko. No? I-revise nyo yung proof. Wag masyadong ganyan. Kasi yung mga panel naman, alam naman na yung mga yan. Sabihin nyo na lang na ganito, na convex, na affine yung mga constraint, tsaka na affine and closed. Yung mga panel, hindi yan tatanungin kung bakit affine and closed. Hindi na yan naalamin. Okay? Hindi na sila masyadong mag-aadon. Aralin nyo pa rin yung definition ng affine. Para alam mo, pinagawa sa board, no? Pinagawa nila, bakit naging affine to? Ayun, at least meron kayong backup na sagot. Pero din siya kailangan ilagay sa manuscript kasi nga, obvious na siya para sa mga panel. Okay? Ganon. Okay. Okay. Doon naman tayo sa, meron pa kayo rito no? Yung existence, ito nga yung existence, yung mahirap, syempre. Kailangan yung i-prove na non-empty. Non-empty yung constraint. Kasi kapag non-empty ang constraint, may sagot. Okay? By the convex analysis. Gagamit pa kayo ng Heine-Borel. Hindi na. Gamitin nyo na lang, C is closed and convex, yung constraint nyo eh. Okay? Though yeah, compact naman din yung constraint nyo, pero no need na ito. Closed, convex, and non-empty. Yung non-empty na lang. Paano ko pala pag empty yan? Yun ang problema eh. Paano pala kapag non-empty siya? So, yun na lang yung problema natin. Okay? Wala pa siya dito, no? Ito, paano pala pag nag-empty set to?
Bakit non-empty siya? Ito lang yung in-intersect nyo. No, hindi. Ang kailangan nyong i-intersect, ito, ano pa? Ito. Tapos, ano pa? Yung sa LAN area din. Ito. Yung mga sets na yan. Kailangan may sagot yan. Ginawa niyo ba yun? Hindi, no? Ayun. Kailangan nyong i-prove na itong system of inequality na ito ay may solution. Okay? Ayan. Doon naman tayo sa isa. Hindi nyo pa mapoprove yung, yung existence, no? Feasibility and bounded. Paano feasibility? Feasibility means ano yun, di ba? Yun nga, non-empty ang ano. Anong ginawa nyo rito? Tulad nito, hindi nyo to pwedeng i-assume. No, bawal to, no? Unless there is a reason bakit yan ina-assume, no? Ganon din ito. Ang magiging sagot natin ay bounded. Bounded ang sagot natin. Bakit nga ba bounded yun? Kasi closed, convex, and non-empty, no? Kapag closed, convex, and non-empty, paano nga ba? Dahil dito yun no, sa constraint nyo mismo. Ito. Hindi siya lalagpas sa RI, hindi rin siya bababa, hindi siya bababa sa big RI, hindi rin siya lalagpas sa B sub I. Okay? So ito yung magdidikta no. Actually ito na mismo yung magdidikta na hindi siya magi-infinity no. Yung mga x sub ij natin. So ganito, ito na lang muna ang papagawa ko sa inyo. Naalala niyo yung mga pinapagawa ko, di ba? Huwag muna kayo mag-focus sa existence and feasibility. Saka natin pag-usapan yan. Ito muna. Yung mga pinaka-basis proof, i-revise nyo. And then, alamin nyo ano yung solution dito sa inequality na ito. Okay, ito mismo. Clear ba ito? Yes po, sir. Paano nyo i-solve to? Ano yan di ba? That product, A sub I, that product sa X sub I, greater than or equal to Ri. Paano ba ginagawa yan? Di ba ang una mong gagawin dito, medyo mahirap pala siya, no? Parang may ganito kang system, no? A sub 1, X sub 1 plus A sub 2, X sub 2, hanggang A sub N, X sub N, greater than or equal to Ri. R na lang, no? C sub 1, X sub 1 plus C sub 2, X sub 2,
C sub n, x sub n, less than or equal to b. Tapos, L1, x sub 1, plus L2, x sub 2, is less than or equal to A. So, ang tanong, kailan to hindi empty? Okay? Ay, meron pa pala. Yung mga x sub I natin greater than or equal to 0. Tama, no? Yun, ano pa ba? Tapos, each x sub I is less than or equal to Li. No? Yan. Paano natin gagawin yan? I sub I pala yun, I sub I. Ay, ayun yung magiging problema natin, no? From here, no? From here. Mag-multiply kaya ako both side by A sub I, no? Ay, hindi, L sub I. L sub I tsaka C sub I. So, ano ito siya, no? Ganito siya, no? L sub I, x sub I is less than or equal sa L sub I sub I. Tapos, C sub I, x sub I is less than or equal sa C sub I sub I. Just multiply both side, no? And then, if we take the sum both side, itong sum na ito ay less than or equal to B, no? Less than or equal to B. Okay? So, dapat ito less than or equal to B siya, no? Ano? A pala to, A. So, naman less than or equal to B. So, dapat ito yung condition sa constraint, sa ano nyo, sa parameter nyo. No? Ibig sabihin nun, yung sum ng big L sub I sub I, kinuha mo yung product, tapos in-add mo, dapat hindi siya lalagpas doon sa A sub I. No? Ganyan, ganito yung mga gusto ko makita. Clear ba tayo doon, class? Yes po, sir. Oo. Yan, mag-solve kayo ng mga system of inequality. Okay? So, yun. Para lang to prove the non-emptiness, no? Kasi, the rest, yung convexity, close, trivial na yun, given naman na yun. No? Sasabihin nyo na lang yung mga results sa convex analysis na yun nga, no? Kapag may intersection ka ng mga close and convex sets, ang intersection ay convex and close. Tapos kapag meron kang affine function, in-square mo, affine function pa rin, convex function yun. Ang affine function ay convex, ano pa ba? As ang affine set ay convex. Yun yung mga kailangan yung, kumbaga, parang ini-input nyo na reasoning para masabi nyo convex and close yung inyong functions, yung inyong constraint, tapos para ma-prove nyo na yung functions nyo ay convex function. So, yung magpapahirap lang sa inyo dyan, yung pagiging non-empty. Ito nga yun, which is mag-solve ka ng system of inequalities. Clear ba tayo doon? Yes po, sir. Ngayong week po, sir, ulit. Since sinabi. Nandito ba kayo ng Sabado? Pwede ba kayo Sabado? Umaga lang po, sir, may klase lang. Pwede na po hapon. May klase kayo nung umaga. Online class kayo noon? Online lang naman po. Sige. Hapon. Anong oras sa hapon? Kaya, sir, kung kailan kayo available. Hanggang 1 lang naman po yung class namin. Paano yan? Pupunta pa kayo ng PUP? Sa SF po ba, sir? Oo, face to face. Papa-exam ako nun eh. Ayun. Ano? Kaya ba ng Sabado? Tingnan namin, sir, kung kaya po yung biyahe. Malalayo ba mga bahay nyo?
Sa Bulacan pa ako eh. Iba mo mga klase. Iba mo mga grupo. Mga taga saan ba itong mga to? Sir, sa Laguna pa yung isa sa Tago. province. Sir, pero sir, tignan na lang po namin kung Sige, kaya. sige. Kahit Eh, yung kasi iba na. kailangan piso-piso pag-usapan. Ang hirap mag-online kapag ganito. Oo, magulo eh. Okay? Actually, ma-prove nyo lang yung pagiging non-empty niya, magka-follow yung existence. Ito, wag nyo na masyadong ano to. Magka-follow yung existence kasi merong result sa convex analysis na kapag ang constraint mo ay closed, convex, and non-empty, automatically meron ka agad sagot. Meron kang ma-attain mo ang minimum and maximum in fact. Gets nyo yun? Alam nyo ba yun? Meron ganun sa convex analysis. So, yung feasibility, guaranteed yun. Yung boundedness ng sagot, mag-follow yun sa inyong constraint. Ito, kasi di naman talaga pwedeng lumaki yan. Eh kung lumaki yan, edi unbound, parang sinabi mo na, kunyari, lumaki yung value ng x sub i, parang sinabi mo na, di ba, na lalagpas siya sa a sub i. Di ba, dito pa lang sa constraint, napaka-trivial yung pagiging bounded ng solution. Okay? So, di natin problema yung bounded and existence. Kailangan na lang natin i-prove yung non-emptiness. Yung talaga yung magpapahirap sa inyo dyan. Clear ba tayo doon? Yes po, sir. Okay. Kapag nagawa nyo na yon, yan. Diyan na tayo ngayon makakahinga. May sagot na kayo. Okay, pag may sagot na yon, tapos na yung inyong study, no? More in write-ups na lang ang gagawin nyo. Okay? Yes po. Sir, anong oras po kayo Okay. sa Sabado ulit? Ang exam ko kasi alas 9. 9. Tapos meron lang akong commitment siguro ng mga 4 PM. Baka pwede tayo mga 2. 2 PM siguro. Okay po. After ng mag-lunch and magpa-exam. May chat din po pala dito sa chat ni Jobel. Sino? Si Jobel po. Kanina po after. Kasi po may nasabi na daw po sa 4-1 na June 6 to 7 po ang final defense. Oo nga, yun nga yung alam din namin na first week ng June. Adi sa May tayo, mga end ng May. End ng May. Ah. Thank you po, sir. End ng May tayo. So yun, kayo mag-alala, matatapos nyo yung papel nyo. Basta masipag kayo sa write-ups. So, yung ano lang naman, ang magpapahirap lang talaga dyan yung pagiging non-empty. Okay? Sabi ko nga sa inyo yung convexity, sabihin nyo lang yung mga constraint nyo, affine function yan. Ay, mga affine set yan. O, ganun din. O, close naman yan. Alam din ng mga panel kasi as affine tapos less than or equal kasi may equal kasi kayo dun. The fact na may equal kayo, sinasarado nyo yung boundary, no? Yun, no? Close na yan, no? Ganun din, no? I-ano nyo lang, i-state nyo lang yung mga results sa convex analysis. There's no need to prove na yung mga, ito no, yung mga mahabang ganito. There's no need to do itong mga to. Okay? Ayun. Okay po, Yung sir. sa non-emptiness, yun ang magpapahirap. Okay? Clear tayo doon? Okay. Yes po. Sige. Thank you po. So, yun lang, no? May tanong pa kayo? Na sir, yun lang na. Sige. So, kung pwede kayo ng Sabado, sabihan nyo agad ako, ha? Yes po. Okay. Thank you po. Sige.